Isa sa pinakamagaling na sundalo si Chester sa kanilang Team Alpha. Nang matapos ang kanilang misyon na sumabak sa gera, umuwi siya sa kanila para magbakasyon at makasama sanang asawa at anak. Kaya lang, wala na siyang naabutan kundi isang liham na naglalaman na sumama sa iba ang kanyang asawa at nagpaalam na ito. Diane, how could you do this to me? Halos lumabas na ang ugat ni Chester sa sentido sa galit. Ramdam niya ang matinding pagkabiko sa ginawa ng babaeng minahal niya ng ilang taon. Sakto naman dating ng kanyang tiyuhin at sinabihan siya nitong wag nang intindihin ng dating asawa, tsaka umalis na sa army para maging personal bodyguard ng pamangkin. Chester, hindi mo kailangang intindihin ng ganyang babae. Pero ang payo ko lang sa'yo, bilang tiyuhin mo, kung magpapamilya ka, hindi ganyan ang klase ng trabaho mo. Yung nakakauwi ka na maayos, bihira, dahil may mga babaeng hindi kaya na walang in sa katawan. Nandito ako para tanungin ka. Baka gusto mong maging personal bodyguard ng aking pamangkin. Seryoso ang mukhang tanong ni Don Luigi. Ang tiyuhin ni Chester sa mother's side at pamangkin naman ni Don Luigi sa pinsan ng kanyang tinutukoy. Uncle, I am heartbroken. I have no energy to serve anyone. Binatukan siya ng tiyuhin. Stop being an idiot. You can still move on. Stop being sad for someone who can't even know and see your worth, Chester. Dagdag na payo pa ng tiyuhin. Okay, I will accept your offer. Make sure that you'll never piss me off. Dagdag pa ng gwapong Chester. Sa edad niyang 29, nagkaanak sila ni Diane ng isang batang lalaki. Pinangalanan nila ng Milo ang bata. Kaya lang hindi na makikita pa ni Chester ang anak. Kaya naman nais siyang mamahinga muna. Good. Don't worry. I'll help you out to find your son. Dugtong pa ng tiyuhin niya, tsaka naglakad ang matanda paalis. Makalipas ang 2 linggo at 2 araw, matapos ayusin ang resignation sa army, dumiretso na si Chester sa mansyon kung saan nakatira ang pamangkin sa pinsan ng tiyuhin niya. Tao po! Ako po si Chester, yung nirekomenda ni Don Luigi para maging personal bodyguard ni Miss Mary. Anya at pinapasok na siya ng mayordomo ng mansyon. Manang, nandiyan na po ba yung nirekomenda ni Tito Luigi? Tanong naman ng isang dalaga nang bumaba siya sa hagdan. Hi, I am Chester, a former army. Pakilala ng binata. Napigilan naman si Mary. Hindi niya lubos akalain na makakakita na sobrang gwapo ng kagaya ni Chester. Madalas ang mga lalaki nakikilala at nakakasalumuhan ni Mary ay hindi ganoon kaakit-akit. Bahagya pang bumaba ang kanyang mga mata sa matipunong dibdib at pangangatawan ng lalaki. Nice! I am Mary. You can marry me now. Mapang-akit na tugon ng dalaga. Nalukot naman ang mukha ni Chester sa kanyang narinig. I have a wife and a son. Anya sa seryosong boses. I know, but your wife left, right? Sagot naman ni Mary at nilapitan ang lalaki. Labis ang kabang nararamdaman ni Chester habang humahakbang palapit sa kanya ang dalaga. Tila nanabik naman si Mary na malapitan ang lalaki. Hindi ka rin pala chismosa eh. Basta magtatrabaho ako sa iyo bilang personal mong bodyguard. Tungkol sa ibang bagay, labas na ako doon. Okay, Mr. Poker Face. Magsisimula ka na ba ngayon? Tanong ni Mary na makahinto sa harapan ng lalaki. Oo, Miss Mary. Anong gagawin mo ngayong araw? Tanong pa ng binata. Mary na lang. Stop the formality. Magsha-shopping ako. Kaya, tara na. Humawak si Mary sa braso ng lalaki. Tatanggalin sana yun ni Chester pero mas lalo nahigpit ang kamay ng babae. Mary, take your hands off me. Salubong ang kilay na sabi ni Chester pero parang bingi ang babae. Gumalas lang sa kanya nang makasakay na sila sa kotse. Dumiretso sila sa pinakamalapit na mall para samahan ang dalaga sa pamimili ng mga branded na damit tsaka gamit.
Padala naman ng mga napamili ko, Chester. Sabay abot ni Mary ng mga paper bag sa lalaki. Bodyguard lang ang trabaho ko. Hindi mo ko katulong. Antipati kong tugon ni Chester kay Mary. Sinimangutan naman siya ng dalaga. Maging gentleman ka naman. Dadagdagan ko na lang ang sahod mo. Hindi ako nangangailangan ng pera, Mary. May kaya rin ako. Nakiusap lang sa akin ng tiyuhin ko na maging bodyguard mo. Supladong sagot ng lalaki. Oo na, hindi naman kita abusuhin. Sige na, Chester. Ngayon lang naman eh. Pangungulit pa ni Mary. Napabuntong hininga na lang ang lalaki habang kinukuha ang mga paper bag. Nang maging ayos ng lahat, dumiretso na sila palabas sa mall at sumakay sa kotse ni Chester. Matapos ilagay sa compartment ang mga gamit ng amo. Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain sa labas, Chester? Mamaya na ako kakain. Mauna ka na, Mary. Sige na. Chester naman eh. Samahan mo kong kumain. Sabay hawak ni Mary sa braso ng lalaki. Inusog naman ni Chester ang kamay ng babae, kaya namula ang mukha ni Mary sa hiya. Sige, kumain na tayo. Sagot na lang ng lalaki sa sumusukong boses. Napangiti naman si Mary sa tuwa. Makalipas ang isang oras sa biyahe, may nadaanan silang Chinese restaurant, kaya nagpa siya silang roon kumain at tanghalian. Halika na sa loob. Yakag ni Mary na makababa sila sa kotse niya. Pumasok sila sa loob at umorder ng pagkain. Makalipas lang ang 15 minuto, dumating na ang order nila. Sabay kumain ng dalawa habang nag-uusap. Bakit pala umalis ang asawa mo? Biglang tanong ni Mary dahil sa kuryosidad. Did you know your word is hurtful than a bullet? Malamig ang boses sa tugon ni Chester. Natigilan naman si Mary at napagtanto ang pagkakamali. Sorry, I'm just curious. Curiosity kills a cat. Matalim ang tingin na sabi naman ni Chester. Napangiwi si Mary dahil sa sinabi ng lalaki. Well, baka gusto mong kumalma? Kalimutan mo ng ex mo. Andito naman ako, Chester. Boss lang kita, Mary. I want more than that, Chester. Bahagyang inabot ng dalaga ang kamay ng lalaki, kaya umatras si Chester. I don't want to. Mula sa mood na tinapos ng binata ang pagkain nang maalis niya ang kamay ng babae. Wala namang pakialam si Mary sa kapangasan niya sa pagtatanong sa binata. Sayang naman kung ayaw mo. Hindi ka nalugi sa akin. Mapang-akit na kinandatan ni Mary si Chester. Nag-iwas naman ng tingin ang lalaki habang namumula ang tenga. May anak na ako, Mary. Maghanap ka na lang ng iba. Kahit ayos sa akin ang asawa ko. Hindi yun dahilan para gawin kang panakipbutas. Seryosong tumitig si Chester sa dalaga. Mas lalo namang naakit si Mary dahil tapat at napaka-rare ng lalaki. Sa panahon ngayon, Chester, hindi na mahalaga kung may anak ka. Mahalaga, hiwalay na kayo at wala ng pag-asa magbalikan. Ang kailangan na lang ay annulment. Sagot ni Mary habang umiinom ng frappe. Iniwanan niya sa lamis ang annulment. Dito ko lang napansin. Hindi na ako umaasa na magkakabalikan pa kami. Malabo ako magpatawad ng taong ako mismo ang niloloko. Hindi dapat tinotolerate ang pangloloko ng isang tao. Malabo rin sila magbago. Kapag nagawa na nila, kaya pa nila ulit gawin yun. Tugon ni Chester habang nakasandal sa upuan. Kalaunan, nakatapos na rin kumain ng dalaga at nagyakag na siyang umalis sa restaurant. Halika na, Chester. Gusto ko nalang magpahinga. Busog na naman ako at hindi na pagod. Pwede na ako matulog na mahimbing. Umuwi na tayo. Tumango si Chester nang yakagin siyang ni Mary pa uwi. Lumabas sila ng restaurant at sumakay sa kotse. Pinaandar naman yun agad ng lalaki hanggang sa makarating sila sa mansyon. Mauna na ako sa taas ha. Pumili ka na lang ng kwarto, Marian. Simula ngayon, dito ka natitira. Kapag nasa mansyon ako,
Pwede kang umuwi saglit sa bahay mo. Bili ni Mary, tsaka naglakad ang dalaga paakyat ng hagdan. Dumangula si Chester tsaka tumalikod. Nilibot na lang niya ang mansyon tsaka siya namili ng bakanting kwarto. Ito na lang. Bulong niya sa sarili. Pupuntahan na sana ni Chester ang mayodonma na bumangga sa kanya si Mary. Aray! Mary, akala ko ba matutulog ka? Grabe, ang tigas ng katawan mo, Chester. Ang sakit naman ng noo ko eh. Sabi ni Mary habang sapo ang namumulang noo. Hinawakan naman ni Chester ang baba ng dalaga at pinakatitikan ang namumulang noo. Halos maduling naman si Mary sa sobrang lapit ng kanilang mga muka. Kasabay na malakas sa tibok ng kanyang puso. Anong ginagawa mo, Chester? Tara, lagyan natin ng yelo. Hinawakan niya ang kamay ni Mary, kaya lalo nagharumentado ang puso ng dalaga. Sa unang pagkakataon, kinikilig si Mary sa isang lalaki. Natahimik lang ang dalaga hanggang sa makarating sila sa sala. Kumuha naman ng tuwalya na may yelo si Chester, tsaka lumapit kay Mary para ilapat yun sa noo ng dalaga. Napapidlag naman si Mary sa lamig ng yelo. Chester naman! What? May inosenteng tanong ng binata, pero gusto niyang matama sa sitwasyon. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa hanggang sa ipikit ni Mary ang mga mata. Napalunok naman si Chester habang pinagmamastan ang natural na papulang labi ng dalaga. Masakit pa ba? Tanong na binata. Umiling naman si Mary bago sumagot. Hindi na. Salamat, Chester. Sagot ni Mary tsaka hinawakan ang kamay ng lalaki. Tila napaso naman si Chester kaya mabilis niyang inilayo ang kamay. Ayos na. Yung kwarto ko saan tayo nagkamanggaan, iyon na ang magiging kwarto ko. Demanding na sabi naman ng lalaki. Tumango naman si Mary. Isang kwarto lang ang pagitan nilang dalawa kaya nakaramdam siya ng pananabik. Okay lang sa akin? Sige. Tungkol sa mga gamit mo, ipadala mo na lang sa mga katulong mo ang gamit mo. Sabi mo, may kaya ka rin eh. Suwestisyon ni Mary, gusto niya kasing malaman kung nagsasabi ng totoo ang lalaki. Ang tsuhi niyang si Luigi lang ang pinagkakatiwalaan niya at tanging pagiging dating sundalo lang ang alam niya sa background ni Chester. Good idea. Okay, I will do that. Tugon pa ng binata. Napangiti naman si Mary. Nagpasya siyang manood ng movie sa sala at sinamahan naman siya ng lalaki. Hindi mahilig si Chester sa mga Chinese drama, pero nahook siya na pinapanood ni Mary na Melody of Golden Age. Mahilig ka ba talaga manood ng ganito? Taka niyang tanong sa dalaga. Ngumiti naman si Mary habang nakatitig pa rin sa screen. Hindi naman mapigilan ni Chester na magandahan sa babae. Oo. Sa ganitong paraan na lang ako nalilibang kapag wala akong ginagawa. Ikaw ba, Chester? Nagsasanay ako bumaril sa shooting area. Sagot ng lalaki. Napahanga niya naman si Mary. Ang astig mo naman pala. Nakangiting tugon ni Mary habang nakasandal sa sofa. Tumawag siya ng katulong at nagpahatid ng pagkain para sa kanila ni Chester. Makalipas naman ng ilang minuto, bumalik na ang mga katulong na may dalang pagkain. Thanks! Ayos na. Maaari na kayong bumalik sa mga trabaho niyo. Utos si Mary. Inalok niya si Chester pero nahawakan na siya ng lalaki sa kamay dahil nakuha rin si Mary ng pagkain sa hawak na plato. Sige na. Nagpapaubaya na may halong hiya na saad ni Chester. Thank you. Heto, kumain ka na rin. Alok pa ni Mary. Tila nagkakasundo naman silang dalawa sa bagay ni iyon. Nagpatuloy lang sila sa panonood at labis na nalibang si Chester sa mga karakter na gumaganap. Medyo cool rin pala ang ibang story nila. Namamanghang sagot ni Chester habang nakuha ng makakain sa plato. Oo, hindi lang iba, kundi lahat. Maganda ang production nila at pagtuturo sa mga artista nila. Nakangiting hinahaplos ang binti ng lalaki. Nagulat naman si Chester.
Anong ginagawa mo? Kunot ang noon na tanong ni Chester. Nagtitimpi na lang siya sa babae at malapit na niyang mahalikan ang labi ng kasama. Pero mas pinili niyang irespeto kesa pangunahan. Nag-iwas siya ng tingin dahil naalala niya na iniwanan na nga siya ng kanyang asawa. Hahanap pa siya ng panibagong sakit lang ng ulo. Bahagyang umatras si Chester at nag-iwas ng tingin. Nang matapos ang palabas, doon lang tumayo ang lalaki para magpaalam. Mauna na ako, Mary. Medyo inaantok na rin talaga ako. Ikaw ba? Dagdag pa ni Chester. Tumango na lang si Mary at nagpaalam muna sa bodyguard. Dumiretso naman si Mary sa kusina para kumain. Nakaramdam kasi siya ng pagkauhaw habang pinagmamasdan si Chester. Tsaka madalas talaga siyang kumain sa gabi pero hindi naman siya tabain. Kinabukasan, dumating na ang mga gamit ng lalaki sa mansyon at inayos yun sa loob ng kanyang kwarto. Sakto naman pumasok si Mary sa kwarto para makiisyosa na bigla na lang nasanggi ng kasambahay ang estante. Mabilis sa lumapit si Chester at iniiwas si Mary. Kaya lang, siya ang nasanggi ng nasabing estante. Ayos ka lang ba, Chester? Baka sa magandang mukha ni Mary ang labis sa pag-aalala. Ramdam niya ang kaba sa kanyang puso habang tinitignan ng hindi maipintang mukha ni Chester. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Alam mo nag-aayos sila ng gamit? Naiinis sa tugon ng lalaki. Nakonsensya naman si Mary sa pagiging pasaway niya. Sorry na, hindi ko naman akalain na masyado kang maraming gamit. Halika sa labas, lalagyan ko ng ointment ang nabagsakan sa'yo. Inalalayan ni Mary si Chester palabas at inupo ang lalaki sa sofa. Kumuha naman siya ng first aid kit. Talikod na. Utos si Mary nang makuha ang ointment. Nakita niyang naging violet agad ang natamaan kay Chester, kaya lalo siya nakonsensya. Agad niyang ginamot ang gasgas at pamumula ng parting yun. Nanatili naman tahimik si Chester kahit lamog ang likuran. Sanay na kasi siya sa pasakit noon pa man na nasa army siya. Bakit hindi ka malang umaaray? Namanhid ka na ba, Chester, dahil sa pangiiwan ng asawa mo? Tanong ni Mary. Kinuyom naman ni Chester ang kamay sa inis. Bakit ba ang hilig mong isingit ang tungkol sa dati ko asawa, Mary? Nagsisimula na ako ulit. Hindi mo kailangang ipaalala araw-araw. Wala sa mood na sagot ni Chester. Bukas, aasikasuhin na niya ang tungkol sa annulment. May pirma na rin naman yun ni Diane. Hindi naman yun ang punto ko. Nababanggit ko lang dahil baka siya nga ang dahilan. Baka sa boses si Mary na may kaunting selos na nararamdaman ang dalaga. Hindi ko alam kung nananadya ka, nananakit o nangaasar. Dugtong pa ni Chester. Hinawakan naman ni Mary ang mukha ng lalaki, kaya napatitig sila sa isa't isa, kasabay ng paghahalumentado ng kanilang mga puso. Hindi. Gusto ko lang ang karakas mo, Chester. Malakas ang apil mo kumpara sa ibang lalaki. Halos kuminang naman ang mga mata ni Mary habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Tila nag-init naman ang dibdib ni Chester sa narinig. Kung ang ibig mo sabihin tungkol lang sa landian, pas ako. Tumayo ang binata tsaka tinalikuran ang dalaga. Hindi naman pinanghinaan ng loob si Mary. Hihintayin kitang makalimot hanggang sa mahulog ka sa akin, Chester. Bulong ni Mary at isinandal ang likod sa sofa. Marahan siyang pumikit. Mary. Narinig ni Mary ang boses ng lalaki, kaya naman marahan niyang iminulat ang nalalabong mga mata. Akala ko umalis ka na. Mabilis sa lumapit si Chester at siniil ng mainit na halik si Mary sa labi. Namilog naman ang mga mata ng dalaga sa sobrang gulat. Ramdam niya ang malakas sa tibok ng kanyang puso habang lumalalim ang halikan. Kalaunan, nadala si Mary sa halik hanggang sa tinugunan niya yun ng kapareho intensidad. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging hayok sa isa't isa
habang humahaplos ang malapad na kamay ni Chester sa malusog niyang dibdib. Anong ginagawa mo sa akin? Kumawala ang impit na ungol sa labi ni Mary sa ginagawa ni Chester sa kanya. Maya-maya pa ngumiti ang lalaki at nangahawakan niya na si Chester, bigla siya nahulog sa sofa. Aray! Panaginip lang pala? Gosh, nakakahiya. Halos mapatili si Mary sa labis sa kahihiyan. Hindi niya lubos akalain na makakaidip siya at mananaginip tungkol kay Chester. Ramdam niya rin ang pamamasa ng kanyang pagitan sa hita. Dali-dali siyang tumayo at tumiretso sa sariling kwarto. Agad niyang hinubad ang suot na damit at nagbabad sa bathtub nang pumasok siya sa banyo. Makalipas ang ilang minuto, nang humupa ang init, nahiga siya sa kama at nagmuni-muni hanggang sa nakatulog siya. Inayos naman ni Chester ang annulment at nag-focus sa trabaho kahit na namimiss ang anak. Kailangan kong mabawi si Milo. Hindi ako sigurado kung nasaan sila. Wala pa ring balita ang tsuhin ko. Bulala si Chester habang nagbabantay kay Mary. Nasa isang business meeting ang dalaga at siya ang bodyguard na kasama. May problema ba, Chester? Nakakunot na naman yung noo mo. Bigla sabi ni Mary na mapansin ang bodyguard. Bigla ko naalala ang anak ko. Wala akong pakialam sa dati ko asawa, pero hindi ako mapalagay kung ayos ang bang kalagayan ni Milo sa poder niya at ng kabit. Pag-amin ni Chester, napabuntong hininga naman si Mary. Ipapahanap ko rin ng anak mo. May mga kaibigan ka ba sa army na magaling mag-gather ng information? Baka matulungan ka nila, kahit hindi ka na sundalo. Sa station ni Mary, natahimik si Chester. Napaisip ang lalaki kung may kilala siya, pero wala. Puro panglaban lang sa gera at scout ang kilala niya. Wala. Panglaban lang kami sa gera. Hindi namin hawak ang intel. Sagot ni Chester. Napailing na lang si Mary. Kakatapos na ng meeting niya at kasalukuyan na silang kumakain ni Chester. Hay siya, tutulungan kita kahit magbayad ako ng malaki. Hindi na. Kaya ko na to. May sarili akong pera. Sagot ni Chester. Tinapos lang ng lalaki ang pagkain at tinawagan ng pinsan para ipahanap ang anak. Samantala, lumipas pa rin ang mga araw at buwan pero wala pa rin silang balita. Marahil wala sa karatig bansa ang anak at dating asawa, kaya sila nahihirapan. Muli naman nag-focus si Chester sa trabaho kahit na nag-aalala sa anak. Unti-unti naman silang napalapit ni Mary sa isa't isa. Isang gabi, habang naglalakad sa labas sa mansyon ang dalaga, dahil bumili sa convenience store, may mga grupo ng kabataan na humarang sa babae. Anong kailangan nyo? Baka sa mukha ni Mary ang pangamba at takot. Hanggang sa sumugot ang mga kabataan at walang alinlangan siyang hinubaran. Hahalayin na sana siya ng mga lalaki na dumating si Chester at pinagsusuntok ang mga kabataan. Tsaka niya inilabas ang baril para takutin ang mga ito. Touch her or I'll end your life! Mariing sigaw ni Chester. Nagtakbuhan naman ang mga kabataan at agad niyang itinawag sa pulisya ang insidente. Chester, natakot ako na sobra. Mabuti na lang dumating ka agad. Akala ko ligtas pa lumabas ang gabi. Mali pala ako. Tila natunaw ang matapang na aura at personalidad ni Mary sa sobrang takot niya sa nangyari. Hindi lang apat, kundi marami sila ang gustong humalay sa kanya. Naaamoy niya rin ang ipinagbabawal na gamot sa mga kabataan na kung tawagin ay Mary Jane. Nandito na ako. Huwag ka nang matakot. Sa susunod, huwag kang basta nalabas mag-isa. Kinuha mo pa ako kung magsasolo ka lang rin? Kahit na sinasan mo na ni Chester si Mary, bakas pa rin sa gwapong mukha ng bodyguard ang labis sa pag-aalala. Inalalayan niya si Mary sa paglalakad. Gusto mo ba dalhin kita sa ospital? Tanong ni Chester.
Hindi na, Chester. Gusto kong maligo at magpahinga. Pakiramdam ko, sobra ako naubusan ng lakas. Akala ko katapusan ko na. Akala ko masisira na ang dignidad ko. Sobrang dami pa naman nila tapos ako lang mag-isa. Kinikilabot ang sumbong ni Mary. Tinapik naman ni Chester ang balikat ng dalaga para pakalmahin. Tsaka niya isinuot kay Mary ang suot na leather jacket. Hindi ko naman nahayaang mangyari yun, Mary. Maraming salamat, Chester. Mabuti na lang talaga dumating ka para iligtas ako. Nalulumo ang mukha ni Mary na sabihin yun, tsaka yumakap sa lalaki. Nagulat naman si Chester, sabay na tumibok ang kanilang mga puso. Trabaho ko ang protektahan ka. Kaya asahan mong gagawin ko ang lahat para lang iligtas ka. Tugon ni Chester, tsaka hinaplos ang buhok ng amo. Samantala, makalipas ang mahabang oras ng paghahabol sa mga kabataan, nahuli sila ng mga pulis at dinala sa presinto. Sinampahan naman sila ng kaso ni Mary nang samahan siya. Kinausap naman ni Chester ang mga pulis at nakulong ang mga kabataan para magsilbing leksyon sa kanila. Samantala, umuwi naman sila Mary at Chester matapos asikasuhin ang issue. Makalipas ang kalahating oras sa biyahe, nakarating sila sa mansyon at agad kumain ng hapunan dahil sa sobrang gutom. Tapos na akong kumain, Mary. Mauna na ako para magpahinga. Ikaw rin, magpahinga ka na muna. Kailangan ng katawan mo na maayos sa pahinga ngayon. Seryosong bilin ni Chester. Dumango naman si Mary at hinayaan lang ang bodyguard. Patulog na rin naman siya kaya ayos na magpahinga si Chester. Espesyal pa rin naman ang pagiging bodyguard ng lalaki kaya pinapayagan siya magpahinga ng dalaga. Dahil pamangkin pa rin ni Don Luigi, natyuhin niya rin. Good night, Anya, tsaka dumiretso na rin sa sariling kwarto makalipas ang ilang minuto na makaalis si Chester. Isang umaga, naabutan ni Mary si Chester na nag-ehersisyo sa labas sa mansyon. Wala itong suot na pang itaas at tanging jogger pants lang sa ipang ibaba. Hindi mapigil ang mapatitig si Mary sa magandang hulma ng katawan ni Chester, lalo pa at tagaktakan na ang pawis ng lalaki. Mas lalo nagmukhang kaakit-akit, kaya naman paulit-ulit na napalunok si Mary habang naglalakad palapit. Good morning, Chester. Kahit hindi na pala ako kumain ng pandesal, biro niya habang nakatitig sa 8 abs ng lalaki. Agad namang kinuha ni Chester ang damit, tsaka iyon sinuot. Stop fantasizing me. Masungit na tugon ng lalaki. Natawa lang si Mary tsaka mapang-akit na lumapit. And why? Off limits. Tipid na sagot ni Chester, lalo namang kinanahan si Mary asarin ang lalaki. Paano kung ayaw ko? Alam mo namang gaya mong lalaki ang tipo ko, Chester. Dagdag pa ni Mary. Namula naman ang tenga ni Chester sa hiya. Lalo naman tumawa si Mary at yumakap pa sa kanya. Pilit namang kinakala si Chester ang kamay ng babae. Huwag mo nga akong yakapin, Mary. Gusto kitang yakapin at wala kang magagawa, Chester. Pagmamatigas ang dalaga habang nakangiti. Wala naman magawa si Chester dahil parang tuko kung makakapit ang babae sa kanya. Wala ka bang lakad ngayon? Pag-iiba ng usapan ni Chester. Wala. Samahan mo na lang ako maligo sa pool. Hinila ni Mary si Chester papunta sa pool area at nagpahanda siya ng umagahan sa mga kasambahay. Maganda kayo na pagkain. Dito kami kakain ni Chester. Diretso ligo na ni sa pool. Anya na sinunod naman agad ng ilang kasambahay. Makalipas ang kalahating oras, dinala na sa kanila ang pagkain. Thanks! Kain na tayo, Chester. Anya, tsaka sinubuan ng lalaki. Iniwas naman ni Chester ang muka, pero nagulat siya nang kumalong ang babae at humawak sa baba niya, tsaka siya sinubuan. Baba nga. Iritabling utos si Chester. Hindi naman nakinig si Mary. Ikiniskis pa ng babae ang kanyang sarili sa kandungan ng lalaki
hanggang sa tumikas ang talon ni Chester. Kunwari ka pang ayaw? Ayan nga ang reaksyon ng talong mo, oh. Nangingiting asar ni Mary. Inis siyang itinulak ni Chester pero muli namang naupo ang dalaga at mas idiniin pa ang sarili. Mary! Halos namula ang mukha ni Chester sa inis. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit naaakit siya sa kapilyahan ng dalaga. Idagdag pa ang pag-akyat ng init sa buo niyang katawan dahil sa paglapat ng kabibi ni Mary sa kanya. Yumakap naman si Mary para lalo pang maramdaman ni Chester ang kanyang malusog na dibdib. Nagbabaliw ka na ba, Mary? Salubong ang kilay na tanong ng lalaki. Siguro nga nababaliw na ako. Gusto kong hawakan mo ko, Chester. Namumula ang mukhang bulong ni Mary. Pati ang dalaga ay tinatablan na ng kakaibang init ng katawan. Gusto niya ang pakiramdam na nasa kandungan ng lalaki. Sobrang pungay na ng mga mata ni Mary at wala sa sarili niyang siniil ng mainit na halik sa Chester. Ang kaninang biro lang ay napalitan ng matinding pagnanasa. Mary, anong? Hindi na naituloy ni Chester ang sasabihin dahil mas lalo naging mapusok si Mary sa paghalik sa kanya. Hanggang nadala si Chester at tumawag sa batok ng dalaga. Diniinan niya ang babae sa sarili tsaka tinugunan ng kaparehong intensidad ang halik. Nagustahan naman ni Mary ang pagsunod ni Chester sa galaw niya habang humahaplos ang malapad na kamay sa parte ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang minuto, huminto sila dahil kinakapos na sa hangin. Namumula ang mukha ni Mary kasabay na malakas sa tibok ng kanilang mga puso. Pinagdikit nila ang kanilang mga noo habang nakayakap sa kanya ang dalaga. Chester, be my playmate? Habang hindi ka pa nakaka-move on, open-minded naman akong tao. Kung sakali mang mahulog ka sa akin, pwede naman natin seryosohin. Tanggap kita kung ano at sino ka. Biglang sabi ni Mary. Natigilan naman si Chester at napaisip. Naka-move on na naman siya kay Diane dahil ayaw niyang sayangin ang panahon sa pagmumukmok. Tanging galit na lang ang nararamdaman niya para sa babae. Lalo pa at sa tuwing magkasama sila ni Mary, ang dalaga na lamang ang laman ng isip niya at tanging nagpapasya sa kanya. Okay. Muling siniil ni Chester na mainit na halik si Mary at tinugunan naman yun ng dalaga. Sabay na nagharumentado ang kanilang mga puso at napapikit na lang si Mary dulot ng sensasyon. Ninanamnam nila ang bawat sandali bago sila huminto at nagsimulang kumain. Naging malambing naman si Chester at maasikaso kay Mary. Kumain ka na marami. Medyo mapayat ka. Bakit, Chester? Gusto mo ba sa babae yung medyo malaman? Kunot noong tanong ni Mary. Tumango naman ang binata. Yes. Masarap silang yakapin. Pagbibiro ng lalaki. Namula naman ang mukha ni Mary. Eh di dun ka na. Pangtataboy ng babae. Bahagya naman tumawa si Chester. Dahilan para matulala si Mary. Napakagwapo kasing tumawa ng lalaki at iyon ang unang beses niyang nakita na tumatawa si Chester. Hindi niya mapigil ang mamangha. Kalma. Sinabi ko lang ang totoo. Hindi mo kailangan magselos. Nakangiting tugon ni Chester. Naiinis sa kinagat ni Mary ang ibabang labi ng lalaki kaya namula iyon. Hindi naman madiin ang kagat kaya hindi na dumugo. Ewan, tapos na akong kumain. Maliligo na ako. Sagot ni Mary. Tumayo naman si Chester at humawak sa kamay ng babae. Namula ang mukha ni Mary sa sobrang kilig. Hindi niya lubos akalain na mabilis magbago ang ugali ng lalaki. Pero aminado siyang mas gusto niya ang Chester na kasama niya ngayon. Bakit? Sasamahan mo ba ako? Oo, Mary. Tugon ni Chester, siya kabilang kinadka ang dalaga. Sabay talon sa pool. Namilog naman ang mata ni Mary sa gulat at halos matawa sila pareho pag-ahon sa tubig. Loka ka? Hindi mo man lang sinabi na sasama mo talaga ako sa tubig? Sorry na, Mary. Ang cute mo maasar. Nakangiting tugon ni Chester.
Inabot naman ni Mary ang batok ng lalaki tsaka hinila palapit sa kanya. Muling naglapat ang kanilang mga labi at ang lamig ng tubig sa pool ay napalitan ng kakaibang init. Tinugunan naman ni Chester ng kaparehong intensidad ang halik. Naadik ka na yata sa labi ko. Biro ni Chester. Sa'yo mismo. Nakangiting tugon ni Mary. Namula naman ang tenga ni Chester sa kilig. Hindi niya lubos akalain na mararamdaman niya iyon sa babae. Sabay silang naligo at nagbanlaw pagkatapos. Simula noon, napalapit sila sa isa't isa hanggang sa lumipas ang 10 taon. Naka-move on na ng tuluyan si Chester kay Diane at masaya na siya kay Mary. Sinasabayan na ng lalaki ang kapilyahan ng babae kaya naman mas lalo nagigiliw si Mary sa kanya. Isang umaga, nagpasya si Chester magluto ng pagkain para sa kanilang dalawa. Saktong pumunta si Mary sa kusina na makita siyang nakasuot ng apron. Ipinulupot ni Mary ang braso sa bewang ng lalaki habang nagluluto si Chester. Good morning, babe. Ang bango naman ang niluluto mo. Singhot sa hangin na saad ni Mary. Napangiti naman si Chester matapos patayin ng kalan. Humarap siya sa babae at hinalikan si Mary sa labi. Mas masarap ka, Mary. Good morning rin. Kinarga niya ang dalaga, tsaka niya dinala sa upuan kaharap ng malaking lamesa. Naks naman, talagang ipinagluto ako ha. Thank you, nakangiting tugon ni Mary. Samantala, sa unang pagkakataon, sumaya si Chester dahil na-appreciate ng babae ang effort niya kumpara kay Diane dati. Ipinagsandok niya ng kanin ang dalaga at nilagyan ng mga ulam. Mabuti naman at na-appreciate mong effort ko. May kapalit na kiss yan mamaya. Biro pa ni Chester. Kiss lang pala eh. Mahina. Kiss lang. Kulang. Mayabang na sabi pa ni Mary. Tumawa si Chester. Huwag mo ko hamunin. Baka hindi ka makalakad. Pilyong ngumiti si Chester, kaya namula ang mukha ni Mary sa hiya. Pinagdikit niya ang kanyang mga hita. Naupo naman si Chester sa harap niya matapos siyang unahing ilapag ang pagkain ni Mary. Loko ka? Tsaka na yun? Depensa ni Mary. Natawa naman si Chester dahil sineryoso ng babae ang biro niya. Anong tsaka na? Sabi mo, parang hinahama mo pa ako, Mary. Tigil ang tawa na sagot ni Chester. Lalo namang namula si Mary kasabay ng paghaharumentado ng puso. Hindi Tsaka na nga pag malakas sa loob ko. Nakangiwing tugon ni Mary kahit kasi playgirl siya noon. Hindi naman umabot sa puntong ginagawa niyang libangan ang pagtatalik. Nanatili siyang bilhin sa mahabang panahon sa kabila ng kapusukan niya. Hindi naman kasi siya palabas-labas o palapunta sa bar. Okay, kumain ka muna. Pagtigal ni Chester. Magana namang kumain si Mary na matikman ang masarap na luto ni Chester. Maihahalin tulad kasi ang luto ng lalaki sa pinakamagaling mas chef sa buong mundo. Ang sarap ng luto mo Hindi ka pala dapat bodyguard lang. Cook rin. Ang sarap talaga. Nakangiting sabi ni Mary. Tila may humaplos naman sa puso ni Chester sa sinabing yun ng dalaga. Kumain ka lang. Ipagluluto kita minsan kapag naboring ako. Minsan abala ako, kaya hindi ko magawa. Tugon ni Chester habang kumakain. Nagpatuloy lang sila sa pagkain at nang makatapos, nagyaya silang mag-cough si Mary sa bakuran na mansyon niya. Kagagawa lang ng mga butas, kaya naman magsisimula pala magsanay si Mary. Sakto namang marunong si Chester, kaya sinamahan niya ang babae. Tinuruan niya ang dalaga ng mga stunts na mabilis namang natutunan ni Mary. Maraming salamat sa pagtuturo. Marunong na agad ako. Masiglang sigaw ni Mary. Tumango naman si Chester habang nakangiti. Welcome, Mary. Ani ni Chester, kaya nang humarap si Mary, natalisod siya. Mabuti na lang at nahawakan siya agad ni Chester sa likuran kasabay na mabilis sa tibok ng puso ni Mary.
ang titigan nila ni Chester. Unti-unting lumapat ang labi nila sa isa't isa at nauwi na naman iyon sa mainit na halikan bago sila huminto. Tara na sa loob. Medyo mainit na. Baka ma-heatstroke tayo pag tatagal pa. Yakag ni Chester, saka inalalayan ang dalaga. Pumasok sila sa loob at nagbanding sa Xbox. Samantala, makalipas ang 2 linggo, may dumukot kay Mary. Sakto namang nakita ni Chester ang plate number ng sasakyan kung saan isinakay ang dalaga. Kaya sinundan niya iyon matapos tumawag sa pulisya. Nakarating naman si Chester sa lumang bahay sa Cavite. May mga bantay sa labas kaya kinuha niya ang sariling baril. Bumuelo siya at binaril ang mga yun. Wala namang nakarinig o nakapansin dahil silencer ang gamit niyang baril. Maingat siyang pumasok sa loob. Anong kailangan mo sa akin? Kung pera lang, kaya kong triplehin ang anumang bayad sa inyo ng boss niyo. Sabihin niyo lang kung sino siya. Matapang na sigaw ni Mary. Nagtawanan naman ang mga lalaki. Sinabi nila si Hugo Ricafort ang boss sila at wala silang ibang susundin kundi ang lalaki. Si Hugo? Ang kapal din talaga ng mukha ng lalaking yun. Porkit hindi niya akong kayang sapawa sa negosyo. Idadaan niya sa dahas. Nanggagalaiting saad ni Mary. Nangingibabaw pa rin ang galit at takot sa kanyang puso ng mga oras sa iyon. Maya-maya pa, inuunti-unti na ni Chester ang mga naroon gamit ang silencer. Bigla na lang nagsibagsakan ng marahan sa sahig ang mga tauhan ng lalaki hanggang sa hindi na malayo ng pinuno ng mga goons nung wala na siyang kasama at napatumba ng lahat ni Chester. Itinutok naman ng bodyguard ang baril sa sentido ni Tagpi, ang pangalan ng pinuno ng mga goons. Huwag kang gagalaw kung ayaw mong bawiin ang buhay. Banta ni Chester. Sakto naman dumating ang mga pulis at isinuko niya ang lalaki. Nag-report naman si Mary sa hepe ng mga pulis at sinampahan ng kaso si Hugo Ricafort. Samantala, muli silang bumalik sa mansyon matapos ipakulong si Tagpi. Humarap naman si Hugo sa kaso at agad na lusutan ang bintang dahil pinili ni Tagpi uminom ng lason bago pa madala sa presinto. Isang araw, bumisita si Hugo sa kumpanya ni Mary kasama ang dating asawa ni Chester. Nagtago naman si Chester dahil ayaw niya magpakita kay Diane. Kinuha naman ni Chester ang cellphone at nirecord ang pag-uusap ng dalawa. Anong ginagawa mo rito, Hugo? Salubong ang kilay na tanong ni Mary. Sayang, nakalusot ka pa. Sa susunod, Mary, bangkay ka na. Ngumiti nang nakakaloko si Hugo na ikuyom naman ni Mary ang kamao sa inis. Sa susunod na gawin mo yan, hihimas ka na ng rehas. Matalim ang titig na sagot ni Mary na wala naman ang ngiti sa labi ni Hugo. Talaga lang ha. Yun ay kung may makukuha silang pruweba. Mayabang na tugon ni Hugo. Umalis ka na rito. At nagsama ka pa talaga ng babae. Yan ba yung bago mong asawa? Mukhang luma. Mukha ding may anak na. Pangaasar ni Mary. Halos malukot naman ang mukha ni Diane sa narinig. Bahagyang natawa si Chester habang nagtatago. Napahangas siya ng dalaga sa pangaasar. Samantala, namula sa galit si Hugo at galit na tinalikuran ang babae. Ganyan nga, magsilayas kayo. Nangaasar na sigaw pa ni Mary. Lumabas naman si Chester na makaalis ang dalawa. Hindi dapat Mary ang pangalan mo. Masyado kang alaskador. Natatawang sabi ni Chester, sabay halik sa labi ng dalaga. Kinilig naman si Mary, saka nagtataka nagtanong. Bakit hindi ka lumabas? Baka makahalata si Diane. Gusto kong kunin sa kanyang anak ko. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi ko siya nakikita. Nasa Hugo na iyon. Sa Diyos ang pahayag ni Chester. Nakaramdam naman ng inis at selos si Mary. Nang makita mo siya, hindi ba tumibok ulit ang puso mo sa babaeng yon? Nagtatakang tanong ni Mary.
Hindi. Matagal na ako nakalimot, Mary. Hindi ko kailanman babalikan ang taong kagaya niya. Kapag nagloko na ang isang tao, kaya niya pa ulit gawin yun. Sagot ni Chester, tsaka kinalong ang CEO. Namula naman ang mukha ni Mary, lalo na nang abutin ni Chester ang kanyang labi para siilin ng mainit na halik. Nagharumentado ang puso nilang dalawa ng pagsaluhan ng mainit na halik. Ramdam ni Mary ang kakaibang lambing ni Chester ng mga oras sa iyon. Delikadong anak mo, kung nasa poder siya ni Yuko. Baliw ang isang yun. Ngayon mahal niya pa ang babae. Pero ang anak nito, na hindi naman niya dugot laman, paniguradong impyerno ang buhay ni Milo. Saad naman ni Mary, tumango si Chester bilang pagsang-ayon. Hindi malabo ang sinabi mo. Mahirap na magtiwala. Lalo pa at anak ko ang naroon. Kailangan ko makuha ang bata sa legal na paraan. Sagot naman ni Chester. Kaunti pa, gagalitan ko pa si Yuko na sa ganoon, makagawa sila ng maling dayan. Ayos ba sa'yo? Hinaplos si Mary ang mukha ng lalaki. Oo. Bahala si Daya sa buhay niya. Nasa kanya naman ang sarili niyang katawan. Alam niya rin kung ano ang tama at mali. Kung sasamahan niya si Yuko sa kasamaan ng lalaking yun, choice niya yun. Hiwalay na kami at ayoko na ma-involve pa sa kanya. Alam kong kawawang anak ko kapag nawalan ng nanay, pero gagawin ko ang lahat para lang mapabuti ang buhay niya. Mahirap magkaroon ng bagong magulang na hindi mo kadugo. Maliban kung mamahalin ka rin. Pero kung kagaya ng Yuko na iyon, wala akong tiwala. Mahabang lintayin ni Chester. Tumango naman si Mary. Tutulungan kita. Wala namang masama kung may anak ka. Hindi naman ako kagaya ng dati mo asawa. Pero salamat na rin at pinakawalan ka niya. Nakilala kita, Chester. Nakangiting tugon ni Mary. Tila may humaplos na mainit na palad sa dibdib ni Chester sa narinig. Napansin niya rin talaga na malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Buong maghapon magtrabaho si Mary habang nasa tabi niya lang si Chester. Madalas niyang kasama ang lalaki kahit saan siya magpunta at panatag siyang kasama si Chester dahil palagi siyang nililigtas ng lalaki. Samantala, bumisita naman sa mansyon ang kanilang tiyuhin na si Don Luigi para mangumusta. Kamusta kayong dalawa? Nagkasundo ba kayo? Tanong nandun, nagkatitigan sila Mary at Chester. Naupo naman si Mary sa kandungan ng lalaki. Yes, Uncle. Bilang tugon ni Mary. Pilit naman siyang nilalayo ni Chester. Mabuti naman kung ganon, Mary. Siguro naman hindi ka na maglalaro ngayon ng apoy. Kung tutuusin, mas bagay pa kayong dalawa ni Chester. Bakit hindi na lang kayong dalawa ang magsama? Dagdag pa ni Don Luigi. Napangiti naman na matamis si Mary. Kaya nga, Uncle. Ito kasing si Chester eh. Ayaw pa akong alukin ng kasal. Handa naman ako maghintay ng 2 taon para lang matapos ang annulment. Nakangiting tugon naman ni Mary. Matagal na rin kasi silang magkakilala at 1 taon tsaka kalahati na silang nagsasama sa iisang bubong. Naka-move on ka na ba, Chester? Oo, Tiyo. Wala na sa akin yun. Alam ko na rin kung saan nahanapin ang anak ko si Milo. Nasa kamay ni Yugo Ricafort kasama ni Dayan. Wala na akong pakialam kay Dayan. Ang inaalala ko ang anak ko. Nasaksihan ko kung gaano kasama ang ugali ng lalaking yun. Siya rin ang kalaban ni Mary sa negosyo. Kaya handa akong tulungan ang kumpanya ni Mary. Dagdag pa ni Chester. Makikipaghiwalay ka lang? Hindi mo ipapakulong? Tanong naman ni Mary. Tsaka siya tumayo para kumuha ng mga larawan mula sa drawer niya. Ipinakita niya sa lalaki at sa tiyuhin ang mga larawan at recorded video na nasa USB na naglalampungan ang dalawa noon pa man. Saan mo nakuha ang mga yan, Mary? Takang tanong ni Chester. Remember that time you told me about your ex-wife? I already sent a good hacker and spy to get a lot of informations. Pilyang ngumiti si Mary, kaya napailing na lang si Chester habang nakangiti.
Kasintuso pala kita, pamangkin. Saad naman ni Don Luigi. Magagamit mo lahat ng ito ngayon para mapadali ang annulment nyo at makuha mo ang bata sa legal na paraan. Paliwanag pa ni Mary. Natauhan naman si Chester at tumango. Magandang ideya nga yan, pamangkin, para hindi na pamarisan at gayahin ng ibang tao. Dagdag pa ni Don Luigi. Tama ako, hindi ba, Uncle? Simulan na natin ang palabas. Nakangiting tugon naman ni Mary. Susuportahan ko kayo ni Chester. Kayang-kaya niyo yan. Hangad ko ang kaligayahan yung dalawa. Huling saan ni Don Luigi bago tumayo. Salamat, Tiyo. Sagot naman ni Chester, saka inihatid ang Don palabas sa mansyon. Nang makaalis si Don Luigi, nagyaya si Mary mag-inom sa kwarto habang nanonood ng Netflix. Inom tayo? Ayos ka lang ba kung iinom tayo? Baka malasing ka. Sagot naman ni Chester. Kaya nga tayo mag-iinom para maglasing. Para saan bang alak? Pangbabara ni Mary. Kaya naman kinarga siya agad ni Chester at inutusan ng kasambahay na dalhan sila ng alak at mga pulutan sa kwarto. Lihim namang napangiti si Mary. Kunwari ka pa? Gusto mo rin namang mag-inom? Natatawang saad ni Mary. Hindi naman kumibo si Chester at ibinaba siya sa malambot na kama. Sumunod naman ang ibang katulong sa kanila at iniwanan ng alak tsaka pulutan. Manood ka kung gusto mo. Supladong sagot ni Chester tsaka nagbukas ng wine. Naglagay rin si Mary ng alak sa sariling kopita at nagsimulang manood sa screen na binuksan ng dalaga. Nagsimula naman silang manood habang nagiinom hanggang sa lumapit ang 3 oras. Pareho silang nakaramdam ng pagkahilo at init ng katawan. Nainitan na ako, Chester. Magtutupis na lang ako Wala namang nakakahiya kasi ikaw ang kasama ko. Saad ni Mary. Oo, pero dapat ako lang ang nakakita niyan. Namumula ang mukhang tugon ni Chester. Oo, dahan-dahang hinubad ni Mary ang suot at hindi naman mapigilan ni Chester mapalunok kasabay na malakas sa tibok ng kanyang puso. Inaakit mo ba ako? Kumawala sa bibig ni Chester habang pinagmamasdan ang maganda at sexy na katawan ni Mary. Naakit ka ba? Tanong ni Mary habang humahakbang palapit kay Chester. Ibinaba niya sa ibabaw ng kama at tinanggal na damit tsaka tumayo para lapitan si Chester na nakatayo sa kanyang harapan. Paano ko sabihin kung oo? Anong gagawin mo? Tanong ni Chester sa paos sa boses. Napangiti naman si Mary tsaka hinawakan ang kamay ni Chester papunta sa kama. Agad pumaibabaw si Mary at siniil na mainit na halik si Chester. Napakasarap ng labi mo, Mary. Mas masarap ang labi mo, Chester. Nakakabaliw ka. Tugon ni Mary sa mapang-akit na boses. Naramdaman naman ni Chester ang pagtayo ng kanyang general. Stop teasing me, Mary. I can easily lose control. Sagot ni Chester, pero patuloy pa rin si Mary saka bumaba ang halik sa tuktok ng dibdib ni Chester habang hinahaplos ang nasa pagitan ng hita ng lalaki. Halos tumirik naman ang mga mata ni Chester sa init na dulot ng palad ng dalaga. Hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo sa kama. Tinugunan ni Chester ng kaparehong intensidad ang bawat halik ng dalaga. Hanggang siya ang umababaw at walang alinlangang inangkin si Mary. Huwag mong pagsisihan ito, Mary. Bulong ni Chester. Hindi. Gusto ko ang ginagawa mo. Angkinin mo lang ako, Chester. Gusto kong ikaw at una huli. Sayo ko ibinigay ang pagkabilhan ko. Kaya dapat mong akuin ang responsibilidad. Tugon ni Mary. Ngumiti si Chester habang bumabayo ng malakas at mabilis. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nagkamali ng lalaking pinili. Sagot naman ni Chester. Paulit-ulit may nangyari sa kanila sa kama at pinuno ni Chester ng kanyang katas ang kabibi ni Mary hanggang sa pareho silang napagod at nakatulog.
Kinabukasan, nagising si Mary na may masakit na katawan. Animoy binugbog sa sobrang pagkalamog. Mahapdi rin ang pagitan ng kanyang hita. Napalingon naman siya sa lalaki na kayakap sa kanya at namula. My gosh! Akala ko panaginip na naman. Totoo na pala. Anya. Totoong alin? Mary? Paos ang boses sa tanong ni Chester habang unti-unting minumulat ang mga mata. Yung nangyari sa atin, Chester. Paano ngayon yan? Kinakabahan tanong ni Mary habang nagiinit ang pisngi. Tuloy na natin. Nasimulan na natin, Mary. Handa naman akong panagutan ka kung mabubuntis kita. Sagot ni Chester habang nakatitig na seryoso sa mga mata ni Mary. Lumukso naman ang puso ng dalaga sa sobrang kilig. Sige, siguraduhin mo lang na hindi mo babalikan yung dating mong asawa, ha? Baka sa mukha ni Mary ang pagkabahala. Talagang hindi. Hiwalay na kami, kaya dapat lang yun na huwag nang balikan. Sagot ni Chester, tsaka humalik sa labi na babae. Lalo namang kinilig si Mary sa kalambingan ng lalaki. Eddie, akin ka na. Tayo na, Chester? Tanong pa ng babae, tsaka yumakap. Oo, akin ka lang, Mary. Buong pagmamahal na sagot ni Chester. Habang tumatagal, nauhulog sila sa isa't isa. Sabay silang bumangon at naligo. Pagkatapos maligo, magbihis silang dalawa at umalis sa mansyon papuntang resort para i-check ang pag-o-open ni Mary ng bagong resort. Papunta na sana sila nang humarang ang mga tauhan ni Hugo. Umatras si Chester at mabilis sa lumayo. Hindi pa doon natapos ang pagbabanta ni Hugo sa kanila, kaya naman tinulungan na ni Chester si Mary. Kumalat ang impormasyon at nalaman nilang hindi nagbabayad ang buwis ang kumpanya ni Hugo. Ang dami niyang kaso. May napatay pa siyang empleyado na pinalabas silang aksidente. Pati yung tungkol sa delay na pasahod at hindi pagpapasahod sa ilang empleyado dahil ipinangsugal niya lang. Sagot ni Mary na ipakita ni Chester ang mga anomalya na ibinigay ng tauhan niya mula sa kabilang kampo. Oo, kaya mabuti pa. Ako ang bibili ng 51% share ng kumpanya niya para maibigay ko sa iyong kumpanya. At ikaw ang italagang bago CEO ng Liga Forts. Sagot naman ni Chester. Okay, ako ang magbabayad. No, Mary. Iyon na lang ang dowry ko para sa iyo. Hayaan mong ako ang bumili bilang regalo ko sa iyo. Seryoso ang mukhang tugon ni Chester. Inasikaso yun ng lalaki at matagumpay niyang nabili ang share sa kumpanya ni Hugo. Hindi naman kasi siya kilala ng lalaki. Samantala, na magkaroon ng board meeting, ipanakilala ng sekretary ni Hugo ang bagong miyembro ng board. Nanlaki naman ang mga mata ni Diane na makita ang asawa. Nabanggit ng babae ang pangalan ni Chester. Nice to meet you, my dear ex-wife. Malamig ang boses na tugon ni Chester. Naikuyom ni Hugo ang kamao sa sobrang inis. Hindi niya kasi akalain na magtatagpo ang landas sila ni Chester. Ni minsan hindi niya nakita ang lalaki nang bawiin niya si Diane. First love ni Hugo si Diane, kaya naman ayos ang sa kanya na may anak ang babae sa iba, basta hiwalay na ang dalawa. Nagulat rin si Hugo dahil si Chester na ang bagong owner ng sarili niyang kumpanya dahil ibinenta na ng ibang miyembro ng board ang kanilang share. Ikaw ang bumili ng 51% na hinati sa ibang mga miyembro? Gulat na tanong ni Hugo. Sakto naman pumasok si Mary at humawak sa braso ni Chester. Oo, yun ang regalo ko sa babaeng gusto ko. Sabay tingin ni Chester kay Mary. Nakaramdam ng inis at selo si Diane habang galit naman si Hugo dahil hindi matanggap ng lalaki na naisahan siya ng dalawa. Hindi pwede! Hindi ako makakapayag! Sigaw ni Hugo. Sakto naman dumating ang mga pulis, dala ang warrant of arrest para kay Hugo. Anong ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ni Hugo, tsaka naman nagsalita ang hepe ng pulis na siya mismong kasama para hulihin ang lalaki. Namutla si Hugo na marinig ang mga paratang.
It's payback time, Hugo. Mabulok ka sa kulungan kasama ang babae mo. Mapang-asar na ngumiti si Mary. Halos kasuklaman naman siya ng dalawa, lalo na at inihagi si Chester ang mga larawan nila Hugo tsaka Diane na naglalampungan. Hindi pa man tapos ang proseso ng annulment at kahit noon na hindi pa tayo hiwalay, niloloko mo na ako. Kaya ngayon, tanggapin mo ang kaparusahan at karma mo. Ako nang bahala kay Milo. Magsama kayo sa kulungan. Walang emosyong saad ni Chester. Nagsisigaw naman si Diane pero hindi na nila inintindi ang babae. Kinuha naman ni Don Luigi si Milo sa nani ng bata, tsaka ibinigay kay Chester. Milo! Sigaw ng lalaki at niyakap ang anak. Naiyak naman ang bata at nagsumbong na madalas siyang ikulong tsaka paluin ni Hugo. Lalong nagalit si Chester. Pagbabayaran niya sa kulungan lahat ng ginawa niya sa iyo, anak. Saad pa ni Chester tsaka humalik sa noo ng bata. Yumakap naman lalo si Milo sa ama habang umiiyak. Hinaplos naman ni Mary ang likod ni Milo kaya napalingon ang bata. Siya ang magiging bago mong mami, si Mary. Pakilala ni Chester. Nagtago naman si Milo sa dibdib ng ama dahil sa hiya. Milo, huwag ka mag-alala. Hindi ako gagaya kay Hugo. Ituturing kitang animoy tunay kong anak kahit hindi tayo magkadugo. Asahan mo nga alagaan kita at mamahalin. Hindi kita sasaktan kahit anong mangyari. Basta tanggapin mo lang ako. Seryosong saad ni Mary. Nag-angat naman ng tingin si Milo at tinanong kung seryoso ang dalaga. Oo anak, nakangiting sagot ni Mary. Samantala, gumaan naman ang pakiramdam ni Chester dahil kasama na niya si Milo. Nag-celebrate sila sa mansyon ng dalaga kasama ni Don Luigi. Makalipas ang isang oras, nakarating sila sa mansyon. Nakahanda na ang kanilang mga pagkain. Tuwang-tuwa naman si Milo sa mainit na pagtanggap sa kanya. Kumain ka ng marami, Milo. Simula ngayon, palagi kitang bubusugin. Lahat ng gusto mo, bibilhin ko. Nakangiting saad ni Mary. Nagpasalamat naman ng bata at maganang kumain. Nagkwentuhan lang sila habang abala si Milo sa pagkain. Hanggang sa matapos sila sa pagkain, naglaro lang si Milo ng bago niyang laruan habang nag-uusap sila Mary at Don Luigi. Kalaunan, nagpaalam na rin ang matanda sa dalawa. Simula noon, sa mansyon na ni Mary tumira pasamantala ang mag-ama dahil si Chester pa rin ang bodyguard ng dalaga. Isang gabi, naghanda si Chester ng dinner date para kay Mary. Hindi na malubos akalain ng dalaga na sasurpresahin siya ni Chester. Pagkagat niya kasi sa cake, kamuntika na siyang mabungi. Aray! Ano to? Ang tigas! Inilabas si Mary ang bagay ni iyon mula sa cake at halos malaki ang mata niya sa gulat. Kasabay na malakas sa tibok ng kanyang puso. Matagal na tayong magkakilala. Nagsimula tayo sa landian at walang kasiguraduhan. Pero habang tumatagal, napagtatanto ko na mas magkakasundo tayo sa mga bagay-bagay. Hindi man tayo pareho ng ugali pero ayos lang. Nagkakaintindihan naman tayo. Masaya ako kapag kasama kita, Mary. Ako rin, Chester. Sobra. Habang buhay kong gugustuhin na makasama ka, sa hirap man o ginhawa. Kaya Mary, gusto kong malaman mo na mahal kita. Handa akong pakasalan ka sa altar at makasama ka sa bawat yugto ng aking buhay. Will you marry me? Buong pagmamahal na pag-amin ni Chester. Bumagsak naman ang luha sa mga mata ni Mary sa labis ang kasiyahan. Kasabay na malakas sa tibok ng kanilang mga puso ang kilig na sumakop sa kanilang sistema. Oo, Chester. Alam kong ikaw na. Una pa lang gusto na kita. Habang tumatagal mas lalo ako nahuhulog sa iyo. Mahal na mahal din kita.
At handa na akong maging misis mo. Namumula ang pisnging tugon ni Mary. Hindi kita bibiguin, Mary. Dagdag pa ni Chester, tsaka hinugasan ang singsing. Isinuot niya yon kay Mary matapos siyang punasan. Yumakap naman sila sa isa't isa, tsaka nagsalo sa mainit na halik. Pumalakpak naman sila Milo at Don Luigi na noon ay nanonood sa dalawa habang nakuha ng video. Labis ang sayang nararamdaman ng dalawa habang magkalapat ang labi. Huminto lang sila dahil kay Milo na panay ang tawa sa kilig na nararamdaman. Sabay-sabay sila nag-celebrate ng gabing iyon hanggang sa dumating ang approval ng annulment nila, Chester at Diane. Mas lalong natuwa ang dalawa. Dumiretso sila sa kwarto nila at nagtabi sa kama. Dulot ng kasiyahan, muling may nangyari sa kanila sa kama. Makalipas ang 2 buwan, nag-engage sila. Nalaman naman nilang buntis na si Mary sa triple silang anak ni Chester. Sa wakas, magiging tatay na ako ulit! Natutuwang sigaw ni Chester, pati si Milo ay nananabik rin sa balita. Sinamahan nila magpa-laboratory si Mary at tuwing kailangan ng babae magpa-ultrasound. Huwag ka masyadong kumain ng maasim at palagi mo sundin ang bilin ng OB. Paalala ni Chester sa fiancé. Isang umaga, nagpunta sila sa simbahan para magsimba. Pagkatapos sa misa, nagtirik naman sila ng kandila bilang pasasalamat sa biyaya. Anong hiniling mo? Tanong ni Mary kay Chester. Hiniling ko na sana ligtas ka sa panganganak, pati ang triplets nating anak. Sabay halik ni Chester sa kamay ni Mary. Namula naman ang pisngi ng babae. Magtiwala ka lang. Kaya ko naman yun. Basta nandyan ka palagi sa tabi ko, Chester. Wala akong hindi kakayanin. Nakangiting tugon ni Mary. Humalik naman si Chester sa labi ng fiancé, kaya lalong kinilig si Mary. Kinarga ni Chester si Milo at umalis na sila sa simbahan. Nagugutom na ba kayong dalawa? Tanong ni Chester. Marahang tumango si Milo at sinabing gusto niyang kumain sa restaurant kaya nagpunta sila agad sa pinakamalapit. Kumain ka na marami, Milo. Ikaw naman, Mary, wag masyado. Baka mamaya bumigat at mas lalong lumaki ang triplets. Normal delivery ka pa naman. Paalala ni Chester. Sinimangutan naman siya ni Mary. Nang matapos silang kumain, dumiretso na sila sa mansyon at nagpahinga. Makalipas naman ng 1 buwan, naganap ang kasal nila Mary at Chester sa simbahan kung saan sila galing dati. Sobrang ganda ni Mary sa suot niyang trahe de boha. Kaya naman, hindi mapigilang mamula ni Chester sa ganda ng mapapangasawa. Magiging misis na kita sa wakas. Anya na makalapit si Mary at hawakan niya ang kamay ng babae. Humarap naman sila sa pare at nagsimula ng seremonya sang kasal hanggang sa nagpalitan sila ng pangako sa isa't isa. Ako, si Chester Binauhan, handang pakasalan si Mary Grace Mendoza bilang aking asawa sa hirap man o ginhawa, kalungkutan man o kaligayahan. Hindi ko siya iiwanan at ipagpapalit kailanman. Mamahalin ko siya ng tapat kasama ang aming mga anak. Buong pusang pahayag ni Chester habang nakatitig kay Mary. Kinilig naman si Mary sa kanyang narinig bago siya magsalita. Ako si Mary Grace Mendoza. Tinatanggap si Chester Binauhan bilang aking asawa sa hirap man o ginhawa. Kalungkutan o kaligayahan, mananatiling kanya, walang kahati at karibal habang buhay. Mamahalin ko siya ng tapat at hindi iiwanan. Sabay naming aalagaan at mamahalin ang aming magiging anak na walang kapantay magpakailanman. Buong pagmamahal na sabi naman ni Mary. Idineklara naman silang bagong kasal ng pare matapos magpalitan ng pangako sa isa't isa at isuot ang singsing. Nang matapos ang seremonya sang kasal at picture taking, dumiretso na sila sa resort na bagong gawa para idaos ang selebrasyon.
Huwag ka masyadong magpakalasing mamaya ha? Nag-aalalang paalala ni Mary. Oo naman, asikasuhin pa kita, asawa ko. Malambing na sagot ni Chester. Hihintayin kita. Si Milo, maya-maya patulugin mo na. Aakyat na muna ako sa taas. Ang bigat ng tiyan ko? Oo, hihatid na muna kita, Mary. Inalalayan naman ni Chester ang asawa sa sarili nilang kwarto. Bumalik naman si Chester sa labas para aliwin ang mga bisita. Makalipas ang 2 oras, natulog na si Milo dahil hindi siya nakatulog ng tanghali. Hapon na kaya naman inihatid muna siya ng daddy sa sariling kwarto ng bata. Matulog ka na muna, anak. Pagising mo, kumain ka na lang ulit. Bili ni Chester, tsaka humalik sa noo ni Milo. Tumango naman ang bata, tsaka lumabas si Chester ng kwarto at nagsimula ng uminom hanggang sa mag-alas 9 ng gabi. Tsaka siya pumunta kay Mary na nooy gising pa rin. Makalipas ang ilang minuto, paglalakad, nakarating siya sa kwarto at yumakap sa asawa. Pagod ka na? Tanong ni Mary na maramdaman ang yakap ng asawa. Hindi, inaantok lang. Pero ayos lang naman ako. Kasi ikaw na ang kasama ko. Nakangiting tugon ni Chester. Talaga? Hindi ka ba nagsisisi na akong pinakasalan mo? Hindi, Mary. Nasa iyo na ang lahat ng gusto ko sa ibang babae. Ang tanging hiling ko lang, huwag mo kong iiwanan at ipagpapalit. Baka ikabaliw ko na. Sagot ni Chester. Humalik naman si Mary sa labi ng asawa. Malabo yun. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, hanggang sa kabilang buhay. Kaya wala kang dapat ikatakot, Chester. Nakakulong na rin naman si Dayan at Hugo. Malabo na makalayan dalawa sa ginawa nila. Doon na sila tatanda pareho. Sagot ni Mary, sinang-ayunan naman ni Chester ang sinabi ng asawa. Siniil ng lalaki na mainit na halik ang labi ng asawa na tinugunan naman ni Mary ng kaparehong intensidad. Muling may nangyari sa kanila sa kama, pero naging maingat si Chester sa paggalaw hanggang sa maabot nila ang rurok ng kaligayahan. Nagbihis lang sila ng damit bago matulog na magkayakap. Mahal na mahal kita, Mary. Sabay halik sa noo ng babae. Mas mahal kita, Chester. Tugon ni Mary tsaka marahang pumikit. Nakatulog silang dalawa. Kinabukasan, umalis na sila ng resort. Muli silang bumalik sa mansyon ni Mary para manatili ng ilang araw bago lumipas sa mansyon ni Chester. Simula noon, namuhay sila na magkasama at masaya kasama si Milo. Pumasok naman ang bata sa nursery kaya hinahatid palagi ni Chester ang anak. Magpakabait ka sa loob, Milo, ha? Kapag may nang-awi sa'yo, layuan mo na lang o kaya isumbong mo mismo sa principal, hindi sa teacher, dahil mas magandang principal ang umaksyon. Bili ni Chester. Tumango naman si Milo, tsaka pumasok ang bata sa loob ng classroom nila. Dumiretso naman si Chester sa sariling kumpanya para asikasuhin ang mga papeles. Habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang kumpanya nila ni Mary hanggang sa mag-merge na ang dalawa. Nag-focus lang si Chester sa kumpanya sa mga nakalipas sa buwan. Hindi din nagtagal nanganak si Mary sa triplets at pinangalanan nilang Akiro, Bryle, Stanford, ang triplets. Nang makalabas si Mary sa ospital, nagkaroon ng celebration sa mansyon ng lalaki. Kumain lang kayong lahat. Pasasalamat namin yan ni Mary dahil ligtas siyang nailabas ang triplets naming anak. Nakangiting pahayag ni Chester. Binati naman siya ng mga tauhan sa bahay. Simula nung ilabas si Mary ang triplets, mas lalo naging maalaga at malambing si Chester, kaya hindi nagkaroon ng postpartum depression si Mary. Lahat ng kailangan at gusto ng babae ay binibigay ng asawa para hindi sila mag-away. Mapagbigay rin naman si Mary kay Chester. Tuwing gabi, kapalitan ni Mary ang asawa sa pag-aasikaso sa triplets. Tinuturuan naman ng tutor ang anak ni Chester na si Milo, kaya walang nagiging problema. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ni Chester. Lumapit naman si Mary sa mag-ama at naglagay ng cookies sa harap ng bata.
Tumango si Milo at ngumiti. Hayaan mo muna siya mag-aral mabuti. Mamaya maglalaro kayo. Nakangiting singit naman ni Mary. Mamaya, maglaro tayo anak. Mag-aral ka muna mabuti. Sabi naman ni Chester. Patas ang pagmamahal at pag-intindi ni Chester sa kanyang mga anak, kaya walang inggit na nararamdaman si Milo. Babalikan ko na muna mga bata. Baka umiiyak na. Sabi naman ni Mary. Oo, kuha na tayo ng yaya habang bata pa sila at hindi pa nakakaintindi. Kapag mga 2 taon na, pwede na tayong solo sa pag-aalaga. Mahirap kasi magkasakit ka kapag sobrang puyat. Baka mamaya, bumagsak ang katawan mo. Sa West Station ni Chester. Sige na nga, ayoko sana silang iaasa sa yaya. Pero ayos lang naman kung may yaya habang inaalagaan ko para hindi ka rin mapuyat. Lalo na ngayon, sobrang laki na ng kumpanyang pinamamahalaan mo. Kasi kakapanganak ko lang, tugon ni Mary. Nakarating naman sila sa kwarto at tinignan ang triplets. Tulog na tulog ang mga bata. Oo nga, babawi na lang ako kapag nakapag-adjust na. Tambak rin talaga ako ng trabaho, mahal. Sagot ni Chester. Yumakap naman si Mary sa asawa at humalik sa labi niya si Chester. Basta, kapag hindi mo kaya, pwede naman kitang tulungan. Kaya lang, ilang buwan pa ako pwede, sagot ni Mary. Tsaka na kapag 1 taon ang anak natin, mahina pa ang katawan mo. 3 yung inuluwal mo, kaya mahirap ang pinagdaanan mo, Mary. Hindi madaling manganak kaya kailangan doble alaga ako sa'yo. Niyakap lalo ni Chester ang asawa. Hula namang pagsidlan ang saya ni Mary dahil nakatagpo siya ng maunawain at mapagmahal na asawa. Sabay nilang inasikaso ang triplets. Kinabukasan, kumuha sila ng yaya at iyon ang nakatulong nila sa pag-aalaga. Mas nakakapagpahinga na si Mary at agad nakabawi ang katawan ng babae. Simula noon, namuhay sila ng masaya at may pagkakasundo habang pinalalaki ang 4 nilang anak. Huwag mong ipagpalit ang pamilyang binuo mo para sa panandaliang kaligayahan. Kung talagang hindi ka sigurado sa tao, huwag mong pakasalan. Huwag mo rin idadamay ang anak nyo sa away nyo mag-asawa. Minsan kasi hindi lahat ng hindi marunong makontento swerte sa pangalawang asawa. Minsan, nagkakamali pa sila ng taong napili. Bilang taong naiwan, ipakita mong kaya mo kahit wala siya. Dahil hindi naman kawalan yung taong ibinigay mo na lahat pero hindi ka pa rin naging sapat. At kapag nakita mo na yung taong karapat-dapat sa pagmamahal mo, alagaan mo. Lalo na kung hindi siya kagaya noong una, sasaktan ka. Itinuro ng kwento na maging tapat at makontento sa kung anong mayroon tayo. Huwag magpadala sa tukso. Huwag ka rin papatay para sa sarili mong hangarin. Lumaban ka ng patas para hindi ka sa kulungan bumagsak. Kapag iniwanan ka ng taong mahal mo, huwag ka malungkot. Marahil hindi lang siya ang taong itinadhana para sa iyo. Patuloy ka lang sa buhay at huwag hayaang lamunin ka ng kalungkutan. Dahil balang araw ipapakilala mismo ni Lord ang taong nilaan niya para sa iyo. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!